Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Nagsisipag ka na ba? Nagsisipag ka na ba, Pilipinas? Parang kahapon lang. 5 araw pa lang ang lumipas mula nung nagsimula kaming magtinda sa kalsada. Ngayon, ang dami ko ng death threat na natatanggap. Death threat talaga yun. Ang dami ko death threat tatanggap. Taka na, uulitin ko lang sa inyo. May bago na naman kasi. Uulitin ko lang sa inyo. Kung may gagawin kasi kayo, gawin nyo na lang. Gusto mo akong tirahin dito? Tirahin mo ako rito. Gusto mo akong gulpihin dito? Gulpihin mo ako rito. Diba? Problemahin mo lang ang sarili mo pagkatapos. Siguraduhin mo lang natatamaan mo. Ganon kasimple. Siguraduhin mo lang natatamaan mo. Okay, kami ay nagkukuting-ting lang ng kapiraso rito. At kami ay maghahapunan na. Ngayon pa lang kami kakain. Sold out na pala tayo. Sold out na tayo. As of 10 o'clock in the evening, as soon as 10 o'clock in the evening, sold out na tayo. May konti pang kanin. Konti pang, kasing konti na lang na karne. Pero wala na kasing wala na sabaw. Tapos wala na ring gulay. So considered sold out na tayo. May carrot juice na ba yan, Gabe? May carrot juice na. Ayaw na ng carrot eh. Malapit na. Kaya may followers ko, 308 na. Usapan namin 310 bago mag-13. Ayan na! Guys, unfollow muna kayo. Unfollow muna kayo, please. Gail. Woo! Magkano kita ngayon? Hindi ko alam, hindi pa ako nagbibilang eh. Pero kasi hindi ko ina-expect sobrang lakas ngayon. As in tinatanggihan na namin yung mga tao sa sobrang lakas ngayong araw. Yes. Tinatanggihan na namin yung mga tao sa sobrang lakas ngayong araw. When I say tinatanggihan, naubos na kasi, sold out na, hindi na kami makapag-produce pa. Hindi ko in-expect na ganito kalakas. Ay, na-expect ko, medyo mas malakas lang ng konti kasi holiday, makaka-sold out ka ako. Pero hindi ko in-expect na alas 10 pa lang, sold out na tayo. Alas 10 pa lang. So sa mga pupunta pa rito, pwede kayo magpa-picture na lang. Meron pang kanin, ganun. Kung gusto nyo kumorder ng extra rice. Pero wala na ulam, sold out tayo. Sana may kanin din ako. Brother, kanin daw. 2. Sana ako na may kanin. Kayo lang yung kumakain eh. May kanin yan. Ha? May kanin? To, brother, hello. May kanin nga. Pahing kutsara na lang, pahing kutsara. May kanin na rito, may pahing kutsara. May nagpadala kasi ng pagkain. Kusina ni Ike. Kusina ni Ike. Kay J. Pogi, maraming salamat to, kusina ni Ike. Matikman natin yung pagkain mo. Maraming salamat. Ano to? Exchange of service. Maraming salamat, kusina ni Ike. Okay, sige. Questions, Gail, go. Ayan. Sabi ni Oliver Bagube, solid sa Sinigang Idol. 2 beses bumalik yung staff ko at sobrang worth it naman. Sobrang sarap kasi talaga nito. As in zero, hindi namin tinipid ito. Walang parte ng sinigang ang may halong katipiran. Wala. Hindi namin tinipid to. As in literal, lahat ng makikita mo sa sinigang na dapat nasa sinigang nandito rin. Merong okra. Isa-isay mo na nga, Gail, kung ano nakalagay. So meron tayo overload to, so overload pa. Mas overload pa to, sana alam ninyo. Kasi punong-puno na, healthy na nga, busog ka pa. Kasi ang gulay natin, kompleto sayo. So meron tayong okra, talong, labanos, gabi, kangkong, sitaw. Yon. Tapos syempre ang ating karne, baka ito. Laman ng baka, taba ng baka. Walang halong baboy. Pure baka lang to. Ano mo? Sobrang solid na to. Tikman ko nga ulit. Charge mo ako 100. Sir, 500 na yan. Kanina ka pa dumudekwat Ang dyan. sarap eh. Paborito ko talaga itong sinigang eh. Ito kasi yung in case hindi nyo alam, ito kasi yung pagkain na kaya kong kainin ng habang buhay hanggang mamatay ako, hindi ako magsasawa. So, sinisimot-simot ko na lang itong kape-kapiraso sa sabaw. Yan yung sabaw. Kape-kapiraso na lang yan eh. Wala na talaga yung bus na. Okay, guys, go! Ayan. Sabi ni Dexler Tipait, Idol, bakit may bulbul tayo sa puwet? Yung tawag doon, burnik, tanga. Hindi bulbul ang tawag doon. Tawag doon, burnik. Tang na bulbul sa putang puta. Sabi nga raw nila, karug daw tawag doon eh. Ano karug? Karugtong. Di ba yung dito pa siya pamimad ng harap? Karugtong ng bulbul, ba? Karog. Yung sa puwet daw, ang tawag daw doon, karog din. Bakit? Karugtong ng pilik mata. Paano? Ba't yun kayo? Okay, dahan-dahan ha. Ingat! Ingat.
Ingat, ingat. Ingat, dahan-dahan. Alugtong ng pilik mata. Bakit pilik mo? Napakalayo naman. Pag binunot mo, Okay. sige, next question. Ayan. Sabi ni Chu, boss, saan kayo located? Nandito kami sa harap ng mahabang parang Barangay Hall. Angono, ha? Angono, Rizal. Sabi ni Eugene Joseph Gutierrez, Lodi, kumain ako dyan kanina, solid ng sinigang. Ito makakahanap ng banto ng ganitong klase ng sinigang kahit saan. Kahit sa mga 5-star restaurant, may rap na kumain ng ganitong lasang sinigang. Ano to? Recipe ni Chef Anthony Ang. Yeah. Tapos niluto sa Elliot's Bar and Restaurant. Tapos may personal touch ko rin to. Ito eksakto yung gusto kong lasa ng sinigang talaga. Ano talaga? Ang Ayan. pinakamasarap na parte dito, wala kang mahanap na ganitong sinigang sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi yung sinigang namin, hindi lang ito panluto, pangkalsada. May halo din tong pagmamahal. Sarot. Pag-ibig sa kapwa-tao na gusto kong umusad ka sa buhay Pilipinas. Yun ang kasama nito. Kamusta naman daw yung pagkain kinakain mo? Ang harap nito. Kusina ni Ike. Kusina ni Ay. Harap. Maraming salamat, kusina ni Ike. Thank you. Ayan daw, Saro. Ayan, ito ako. Kusina ni Ike. Ayan. Okay, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni... Ay, sabi. Ayan, Catherine Mendoza. Magiging toxic ba na anak kung ikakat sa buhay ang toxic na magulang? Yung tipong puro negatibo lang na, at pressure ang binibigay. Hindi, magiging stress-free ka na anak. Hindi ka magiging toxic na anak. Paano ka magiging toxic na anak? Magiging stress-free ka na anak. Wala kang stress. Yes. Sa akin, pag ang kadugo sakit ng ulo, laglag mo na. Yung basura, ang gusto lang talaga, bumagsak ka. Kasi dahil sa katamaran nila, ayaw nila magtrabaho, ayaw nila magsumika para sa sarili nila, ayaw nila mag-ipon para sa sarili nila. Magkaiba yung ayaw, ha? At saka may sakit, magkaiba yun. Magkaiba rin yung ayaw at saka yung hindi na kaya dahil matanda na, senior citizen na. Pero bata pa, ayaw na magtrabaho, tinatamad na. Ingat, brother, dahan-dahan. Pagka ganun, takna sa akin, diretso, laglag mo na lang yan. Nasama lang loob nyo sa akin, Pilipinas. Pero alam niyo naman kung saan ako nanggagaling diba? Alam niyo naman yung kwento ko. So hindi yan parang bala lang, ganun, wala ka naintindihan, hindi mo kasi alam kalagayan namin. Hindi nga mas masahol yung kalagayan ko sa inyo Kaya ako nasasabi to Kasi yun yung gumana sa akin. Yun yung gumana sa akin. Okay, next question. Ayan. Tanong naman ito ni Kyle Vicario. Magkano po per order, Papa Chester? 100 lang kada order. Kompletos regados na to. Kasama na rin patiganin. Mas masarap to kaya sa pares. Legit, mas masarap talaga to kaya sa pares. Yeah. Tapos kompleto pa ng may gulay pa. Yung pares kasi walang gulay Mayroon lang doon, star anise, kadalasan at saka luya. There, go, next question. Sabi ni Oliver Bagube, kasama ko sana si Mrs. ko pumunta dyan, Lods. Nakaplano na kami, Biglang nagkalakad bigla, kaya yung staff lang namin yung talagang pinasadya namin dyan. Next time dyan na kami kakain. Bukas, tara dito. Ay, papasalamat pala ako kay Michael Yamar. Taga Muntinlupa. Border. Tapos ang ginawa niya, ano yun? Lalamove ba yun? Parang move it? Lalamove. Nagpapunta ng Lalamove dito para umorder, tapos ginigas na lang sa akin yung pera. Nadiretso ngayon sa kanila. Tinatanong pa ako nung rider Sir, ano ba? Vlogger ba kayo? Kasi ang layo nung pinapadeliver Muntinlupa. Muntinlupa. Okay, go. Next question. Sabi ni Kenny Aldren, Bisiti Navarro, anong oras ka nagbubukas dyan, Idol? Hindi pa namin ma-exact yung oras ng bukas Ang dahil lang kasi, hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin kami dun sa oras ng luto. Hindi pa namin makakuha talaga yung tamang timpla. At least nakikita nyo, ito talaga yung totoong proseso Pilipinas. Trial and error ko talaga. Supposed to be, dapat alas 5 ng hapon Pero hanggang hindi pa rin namin makuha yung tamang timpla ng oras ng tulog, oras ng gising, oras ng pamamalengke, oras ng pagluluto. Hindi pa rin namin makuha yung tamang timpla May mga sumisingit pa sa schedule ko. Nahirapan tuloy kami.
Pero at least nakikita nyo kung saan kami pumapalpak. Ngayon, makikita nyo rin kung saan nyo aayusin yung mga sarili nyo base sa mga kapalpakan ko. Diba? Kasi hindi ba pwedeng lahat na lang puro magaganda na lang papakita ko? Hindi pwedeng ganun. Kailangan makita mo kung saan ako pumapalpak para matuto ka sa kapalpakan ko, Pilipinas. I'm using myself as a guinea pig. Para ikaw mismo makita mo kung paano umusad sa buhay. Sige, next question. Tanong ni Leo, mali. Nakaharang yung tissue sa camera. Pero kita ko pa naman. Nakaharang nga yung tissue sa camera, brother. tanggalin mo na Kailangan lang. ko pa bang ulitin yung sinasabi ko? Ayan. Tanong ni Sige. Leo, maling eh. Paano mo masasabi na siya ng tamang babae para sa'yo? Nakaharang pa rin yung tissue sa... Ako na nga. Hindi kasi pag tinanggal mo, sir. Oo nga eh. Pwede naman kasing ibaba, diba? Diba? Ayan, paano mo daw masasabi na siya ng tamang babae para sa'yo? Pag binigay ng Diyos, malaman mo pag binigay ng Diyos, pag hindi makakasama sa'yo. Kaya Santiago yun, bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, nagbubuhat sa ama ng mga ilaw. Hindi mo malalaman. Pag alam mong magkatuwang kayo, kahit magkaaway kayo, hindi lumalabas sa mga sekreto, at ang main goal ninyong dalawa ay yung ikauusad ninyong dalawa. Hindi kayo naghahatakan pababa. Hindi kayo nagtitingin na para magkaaway kayo. And even worse, yung mga iba, tanga na, yung maghapon na lang, magdamag na lang nakailata, tapos magkayakap na lang. Tapos wala na self-growth. Wala na. Hindi na nag-grow yung relationship, hindi rin nag-grow individually. Alam mong para sa'yo kapag hinahata ka niya para umangat sa buhay. Alam mo hindi para sa'yo pag hinahata ka niya pababa sa buhay. Ngayon, bahala ka na kung yung tao pinipilit mong hilutin kahit alam mo nang hinahata ka pababa. Pero alam mo rin magkakaproblema ka dyan kasi ang hindi mo gugustuhin yung panahon na tumatanda ka na tapos alam mo na nga hindi siya yung para sa'yo, pinipilit mo pa yung sarili mo. Oh. Ingat kayo, dahan-dahan sa biyahe. Good night everybody. Bye-bye. Okay. Bye-bye, ingat! Thank you. Ingat Bye. kayo! Ayan. Saan pa kayo galing? Taguig. O, shoutout muna kayo. Ayaw na muna kayo sa live, dali. Shoutout muna kayo sa live. Shout out sa Taguig. Nandito kami. Diwatang dala. Anak, nandito na kami. All. Shout out. Pag pinagsama Taguig. Sinagsama Taguig. Ingat kayo, dahan-dahan sa biyahe. Good night. Okay, next question. Ayan. Sabi ni Rhea Josefel Navidad Arroyo, sinigang pa din po bang lulutuin niyo bukas, sir? Lagi akong sinigang. Kung paano merong laging pares, ako laging sinigang. Okay, go next. Tanong ni Manuel Drexy Torres, Idol, magandang gabi. Tanong ko lang, paano ba ako makakapag-focus sa mga goals ko at paano hindi tamarin? Isipin mong mamamatay ka. Alam mo yun, nahihirap sa mga tao kapag you have too much time in your hands and you have too much good health in your hands. Pag meron kang magandang kalusugan sa kamay mo, pag meron kang maraming oras, kasi bata ka pa, ang tao taken for granted yung mga maliliit na bagay na yan. Nakakala mo mga maliliit na bagay, pero yun yung mga bagay na big deal pag tumanda ka. Hindi mo gugustuhin yung panahon kung kailan matanda ka na, tapos saka mo kayo sasabihin, sana pala ginawa ko yung ganito, sana pala ginawa ko yung ganyan. Para hindi ka tamarin, isipin mong hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang. Pwede ka nga mamatay ng bata eh. Masaya ka na ba sa lahat ng achievements mo ngayon? Kung masaya ka na, then congratulations, clap clap. Pero kung hindi ka pa masaya, then you have to work your ass off. Trabahuhin mo ngayon yung kabilang buhay at trabahuhin mo rin higit sa lahat yung buhay na to. Yeah. Next question. Sabi naman ni Percy Vlog, saan yan tol punta ako? Ito lang sa mahabang parang ako na. Sige, next question. Ito na si Michael Yamar. Michael, nalaman sa mo ha? Model na si Michael sa akin galing ng papunta ng Muntinlupa. Muntinlupa. Mula rito, pinadala mo niya papunta ng Muntinlupa. Yung yung binigay mo sa akin extra, binili ko ng Cobra. Salamat, brother. Maraming salamat. I love you, Michael Yamar. Good evening, brother. Tambay ka muna rito. Okay. Ingat, dahan-dahan na. Uy, mag-helmet ka. Gago kami. Checkpoint dyan, mate.
Hindi ko lang alam ngayon, pero munti ka na madali kanina. Buti na may helmet ako. Yung next question. Ayan. Sabi ni Michael Yamar, lapit na dumating idol, buhahaha. Maghahatid muna ako kay Commander, iba na kasi work schedule niya. Nood ulit ako mamaya, buhahaha. Magbibigay ako ng review sa subscribers hub. Ayos. May problema pala ako. Michael, ikaw na mag-PM dun sa mga ibang nasa subscribers. Mag-post dun sa subscribers page. Kinat kasi ni Facebook lahat. Literal lahat talaga ng monetization ko, kinat niya. Pati subscribers ko, kinat niya. Meron subscriber page. Abisuhan mo na lang sila kasi hindi talaga ako makapag-message sa subscriber page. Pati yung access ko sa subscriber page, kinat ni Facebook. Wala talaga. As in to completely zero talaga ang income ko sa Facebook. Okay, next question. Ito po. Nabulunan ako. Sabi ni Limson Incalyado, Brother, matitikas ba ang lalaki na maraming asawa katulad ni Bugoy na Koy-Koy, brother? Tangina, isip bata sa akin yan, sorry. Sensya na kayo pero yung ganyan kasi isip bata sa akin yan. Okay lang yun kung trip mo yung maraming asawa ka. Parang katulad mo Muslim, di ba? Pero yung katulad ni Bugoy, hindi naman niya talaga pinakakasalan, dinojowa niya tapos tinatawag niya asawa. Tapos kung maghiwalay sila, okay lang. Sa akin, sorry Bugoy pero sa akin, isip bata ka nun sa parte na yun. Ang mas worse pa niyan, kinakaladkad mo mga tao para gumaya sa'yo sa kalokohan mo. Yun ang mas worse niyan. Kinakaladkad mo mga tao para gumaya sa kalokohan mo. Hoy puta, hindi ka nang dumulas. Buti na lang, spider senses. Isang malaking kalokohan sa akin yung pinaggagawa mo. Sa akin, nakikita ko isang matandang bata. Bata lang gumagawa niyan, brad eh. Dadamihan mo jowa mo, tatawagin mong asawa. Kung maghiwalay kayo, okay lang, papalitan mo ulit. Palit-palit lang. Ayos lang yun, personal, kung yan ang trip mo. Pero ito ang problema mo. Ipinopromote mo sa mga tao yan eh. Tapos pinalalabas mo pa na parang yung pagkakamali ng mga propeta ay yun ang dapat gayahin. Diba? Sablay ka dyan, brad. Sablay ka dyan. Sabi mo, bakit si Solomon, 1,000 asawa? Wala ikang mababasa na sinabi ni God, huwag magparami ng asawa. Ay, wala mababasa talaga ba? Ulitin ko lang uli yung sinabi ko nung nakaraan, 18 ng Deuteronomio, huwag kang magpaparami ng asawa. Mismong Diyos ang may sabi nun, ano ka? Tingnan mo, yung katangahan mo, yung kabobohan mo, dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, at dahil meron kang naimbentong konsepto, akala mo sinasang-ayunan ka ng Diyos sa kabobohan at sa kalandian mo, lintik ka. Tapos yung sasabihin mo pa, let your man cheat in peace? Diba? Anong kagaguhan yan, let your man cheat in peace? Yung ganyang kaululan na ituturo mo sa mga kabataan? Yung ganyang kaululan na ituturo mo sa mga tao? Paano pag nagkatulo, let your man cheat in peace, tapos sasaksak mo ngayon sa asawa mo yung let your man cheat in peace mo? Yung tulo mo, sasaksak mo sa asawa mo ngayon? Pag nagka-AIDS ka, yung AIDS mo, sasaksak mo sa asawa mo? Kaululan yan, Bugoy. Hindi ko sinabing ulul ka ha. Ang sinabi ko, kaululan yung sinasabi mo. Sige, next question. Anong po ni Jofel Bautista? Hello idol, ask ko lang po, ano ang masasabi nyo doon sa sinusulong ni VP Sara na libro na ang title ay Isang Kaibigan at yung budget ko na 10M para po doon? Hindi ko pa nababasa yun eh. Mahirap magsalita ng bagay na hindi ko naiintindihan. Hindi ako makapag-komento ang dahilan kasi hindi ko pa nababasa yung libro. Tignan mo nga baka meron sa Shopee o sa ano. Wala pa, gusto pa lang ilabas yun as ang budget ng 10 million. Ano purpose nun? Ano goal? Hindi ko nga alam, yun hindi ko alam. Okay, wala pa akong alam. So di ako makakapagsalita sa bagay na hindi ko naiintindihan. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. So di ko masasagot yung pansamantala dahil hindi ko alam. Hindi ka next question. Yan. Sir, congratulations, 1K na ang viewers mo. Oh, go. Bira yun ha. Yeah. Bira. Maraming salamat sa inyo. Okay, sige. Tindihan mo yung mga tanong. Dadagdagan ko ngayon yung sagot sa mga tanong. Dahil marami-rami na kayo ngayon. Eto, Gracie Bell. Hello po, sir. Question po, anong masasabi niyo sa mga lalaki na paulit-ulit na nagtataksil sa asawa? May dahilan kung bakit. Tanong mo sa kanya. Tanong mo sa kanya. Ito kasi ang problema. Basic instincts kasi yan eh. Ano basic instincts? Ano yan eh? Animal instinct na magparami. Animal instinct ng mga lalaki yun. Ang animal instinct naman ng mga babae, i-retain. Ngayon, kung animal instinct ng mga lalaki yun, paano mo ngayon mahahatak yung lalaki mula sa pagiging babaero papunta sa pagiging monogamous?
Medyo komplikado lang ito. Pero tabaan nyo utak nyo, Pilipinas, pakinggan ninyo, meron ako ibibigay sa inyong malaking karunungan. Ito, coming from the standpoint na ako mismo lalaki. May paraan para mapatigil mo. Gusto ko muna makinig muna sandali lahat. Tanggal mo muna lahat ng mga ginagawa mo kung hindi naman importante. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka lang. Pero pakinggan mo ako ng gusto. Type yes kung nakikinig ka sa akin, Pilipinas. Type yes kung nakikinig ka ngayon. Meron ako ibibigay sa inyo malaking karunungan. Ayun, yes na. Yes. Ganito mo patitigilin ang lalaki sa pambababae. Kung si Bugoy ang tinuturo sa'yo kung paano mambabae ng kaululan, ako ituturo ko sa'yo kung paano patitigilan ng mga lalaki sa pambababae. Wala na. Yan, pakinggan ninyo ako ngayon. Yan, nakikinig na sila. Okay. Ganito magpatigil ng lalaki sa pambabae. Animal instinct yun eh. Have him question his ideas and show him how stupid his ideas are tungkol sa pambabae. Tama. Babae ka, gusto mong patigilan sa pambabae yung asawa mo. Tanong mo, bakit ka ba ng babae? Magbibigay ng dahilan yan. Ikaw ang sisisihin yan. Pero tumahimik ka lang. Binigyan ka ng dahilan, ikaw ang sinisi, tumahimik ka lang. Ngayon, baguhin mo ngayon kung ano yung sinabi niya. Ano sabi niya? Dahil daw bla bla hindi mo pinagbibigyan ng sex. Ngayon, ikaw babae ngayon ang mag-effort na mag-aya sa kanya consistently ng sex. Tapos ngayon tanong mo sa kanya, nasa-satisfy ka na ba? Pag umoo, magkakaroon ng question mark sa ulo yan. Kasi pag nambabae uli siya at tinanong mo uli siya kung ano dahilan kung bakit siya nambabae, hindi niya na pwedeng gamiting dahilan yung una. Tapos isa pa, uulit-uli yan. Ngayon, nambabae uli. Tanong mo uli. Di ba sinabi mo nung nakaraan ang dahilan kung bakit bakit ka nambabae kasi wala kang sex life. Ngayong ako yung nag-aaya sa'yo, ano ngayon ang dahilan mong pangalawa? Magbibigay uli yan. Ayusin mo uli yun. Tapos tanong mo uli siya, satisfied ka na ba? Pag umuo uli, tapos nang babae uli ng pangatlo, tapos inulit niya ulit yung parehas na dahilan, basta inulit ulit yung parehas na dahilan, na alam mong naresolba na, ilaglag mo na yan. Kasi sa una, sa pangalawa, naresolba na yung mga problemang pinakamalalaki yun na sinasabi niyang dahilan. Ngayong naresolba mo na, wala na siya dapat dahilan. Pag nagkaroon uli ng dahilan at parehas ulit, yung parehas na dahilan na katulad dun dati, ilaglag mo na yan. Hindi na magbabago yan. Pero at least, you have given him a fighting chance. Ngayon, wala siya ngayong karapatan para ipagsigawan na ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay dahil kasalanan mo, babae. Wala na. Bakit? Inayos mo lahat sa pagsasama ninyo. Inayos mo lahat Lahat ng sinabi niyang dahilan, inayos mo. Hanggang inulit niya na lang yung parehas na dahilan na alam mo naman sa sarili mo at alam din niya na resolba ninyo yung dalawa. At umuo pa siya. Ganun mo patitigilan ng pambababae ng lalaki. Pag hindi pa rin kaya, ilaglag mo na yan. Yun ang sagot ko ron. Tama, Pilipinas, mas sensible kaysa sa kaululan nung kaululan ng Bugoy. Brother, good evening. Na ang sinasabi, let your man cheat in peace. Tangina, pag ang lalaki pinabayaan mong nang bababae, magbababae ng husto yan, gago ka. Tapos susunod niyan, ihahawa ka ng tulo. Tapos mas malala pa dyan, pag hindi niya alam na may AIDS pala siya, ihahawa ka ngayon niya ng AIDS. Pag nagkaanak pa kayo, tangina. Pilipinas, mamili ka ng pakikinggan mo. Mamili ka ng pakikinggan mo, Pilipinas. Hindi lahat ng tao nagsasalita sa social media para sa ikabubuti mo. Karamihan sa kanila, nagsasalita sa social media kasi may pinopromote sila sa'yo na ang gusto nila, bilhin mo. Kung ano man yung binibenta nila, na lahat yun, papasok lang sa bulsa nila, tapos puro perwisyo ang dulot sa'yo. Sige, next question. Alam mo, meron pa nga isa pa may bago na namang kaululan to si Bugoy
bago na naman. Tangina, nakita ko, binabanatan siya ni Nico David eh. Si Nico David, isa sa mga pinaka-paborito ko influencer yan sa Pilipinas. Ang dahilan kasi, professor yan si Nico David eh. Kung meron mang dapat pakinggan, hindi ako. Doon kayo makinig kay Nico David. Yung mga ganong klase ng taong lisensyado, alam nila, sinasabi nila. Bakit? Kasi pag nagkamali sila sasabihin, tanggal yung lisensya nila. Ano ka? Lisensyado yan eh. Diba? Eto mo, si Nico David binabanatan si Bugoy. Ano banat? Merong sinabi si Bugoy na ang sabi, ba't ka mag-aaral ka sa eskwelahan? Ano ang kurso mo? Marketing? Kung sana sa akin mo na lang binigay yung pang tuition fee mo, utang ina mo ngayon, alam mo na. Alam mo na kung bakit pala nila pinopromote na huwag ka nang magtapos ng pag-aaral. So I was right all along. I was right all along para sabihin sa buong Pilipinas at i-expose yung kaululan nila nung mga taong nagsisipagsabi na huwag na kayong mag-aral, mag-business na lang. Tama? I was right all along. Tangina. Yung mga tao na sinasabing huwag ka nang magtapos ng pag-aaral at mag-business ka na lang, yung mga tao na yan, may pinopromote sa inyo yan. Ang gusto nila, bilhin mo. Huwag ka nang mag-aral, yung pang tuition fee mo, akin na lang. Payayamanin kita. Ulol eh. Huh? Pilipinas, mamili ka ng pakikinggan. Hindi lahat ng pinakikinggan mo tama ang sinasabi at hindi lahat ng tunog tama makakabuti para sa'yo. Si Solomon mismo ang may sabi, may mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. Pag nahawa ka ng AIDS, tangina mo, game over ka. Dahil sa kaululan ng isang pirasong poke ng ina mong influencer. Pilipinas, mamili ka ng pakikinggan mo. Hindi lahat ng taong nagsasalita sa social media, ikakabuti mo ang nasa isip. Ang karamihan nagsasalita sa social media, ikasasama mo na nga, ang gusto pa nila, makuha yung pera mo. Prove me wrong, Bugoy. Prove me wrong. Sige, next question. Excuse me, sir. Tanong, sabi to ni Justin Policarpio, kaya ayaw mo kay Bugoy na Koy kasi hindi mo kayang kumuha rin ng 3 babae. Mas pogi ako kaysa kay Bugoy. Mas matalino ako kaysa kay Bugoy. At kung magtitinginan tayo ng bank account, magkakaintindihan tayo, gago. Hindi mo kilala kung sino kausap mo. Hindi mo kilala kung sino kausap mo. Pero in everything that I have, I pride myself in my intelligence. Sigurado ako sa'yo, kung ihaharap mo sa akin si Bugoy, hindi makakalatay yan. Maniwala ka sa akin, hindi makakalatay yan kahit isang beses. Iharap nyo sa akin si Bugoy na Koy. Iharap nyo sa akin. Napakadaling manloko ng kapwa-tao diba? Napakadaling manloko ng kapwa-tao. Pero yung repercussion ng actions mo, at yung damage na naidulot mo sa kapwa-tao mo, kaya mo pa bang ayusin yan, Bugoy? Kaya mo pang ayusin yan? Sige, next question. Ito, sir. Chef Anthony Ang, shoutout brother. Shoutout, brother. Maraming salamat. Si Chef Anthony Ang, yung chef na nag-formulate ng aking sinigang. Maraming salamat, brother. Sige, next question. Ipe Palerio, boss, saan ang location ng tindahan mo? Andito ako sa harap ng mahabang parang barangay hall dito sa Angono Rizal. Good evening, brother. Tambay-tambay ka na lang muna rito. Ubus na Ay, bus na? Sold out na tayo. Alas 10 pa lang. Ayan. Sige, next question. Rhea Domingo, 1.7k views. Naka 1.7k ka na. Salamat Pilipinas. Alam mo, alam ng tao kung sino dapat pakinggan. Kung hindi man ako, sigurado rin ako hindi dapat si Bugoy. Sige, next question. Ayan. Sabi naman po ito ni Jandro. Sabi niya po, bakit ayaw mo kay Bugoy? Mayaman naman siya. Malaki ata titi niya kaya 3 asawa. Alam mo, wala sa laki ng titi yan. Tignan mo naman itsura ng mga asawa. Baka pag nakita mo itsura ng kasintahan ko, malula ka. You're barking at the wrong tree. Hindi yaman at haba ng titi ang basihan bilang lalaki. Ang basihan, paninindigan.
Ngayon, eto hamon ko sa'yo, Bugoy. Hinahamon kita sa isang debate. Patunayan mo ngayon lahat niyang mga sinasabi mo, na ang sabi mo, yung tungkol dun sa pan-tuition fee ng marketing, dapat sa'yo na lang ibigay. Patunayan mo yan, ha? Patunayan mo yan. Tapos patunayan mo yung sinasabi mo, na ikakabuti ba ng kapwa-tao yung sinasabi mong let your man cheat in peace. Sige, patunayan mo yan. Tapos patunayan mo rin na walang sinabi si God na wag magparami ng asawa. Patunayan mo yan. Hinahamon kita sa 3 tema. Ngayon, pahabaan tayo ng titi, Bugoy. Ngayon tayo magpahabaan ng titi, Bugoy. Ngayon tayo magkaintindihan kung sino sa atin dalawa mas mahaba titi, Bugoy. Pinagmamalaki mo yung 3 asawa mo, pinagmamalaki ko yung talino kong binigay sa akin at Diyos. Sige, next question. Ayan. Salamat, brother. Shoutout ka muna, gusto mo? Ano ka muna dito? Maintindihan nyo lang. Hindi lahat ng punong-puno ng tattoo sa buong katawan, kampi kay Bugoy. Yes, oh. Okay, shoutout ka muna, brother. Nandun yung... Ayun, camera. Shout out. Wala, medyo ako sa boss eh. Walang problema, brother. Tahimik lang. Taka pa lang si Mark. Bilyar, tahimik lang. Sige, next question. Good evening! Okay. Ayan. Sabi ni Tintin, Idol, if you don't mind po, ask ko lang po sana kung nabasa mo na ba ang buong Biblia. Oo, nabasa ko na, nakaraming beses ako. Kaya nga alam ko kung saan babasahin yung kaululan na sinabi ni Bugoy na wala raw sinabi si God na wag magparami ng asawa eh. Diba? Ilan sa mga influencer yung napakinggan nyo ng ganyan, Pilipinas? Ilan sa mga influencer yung kayang kontrahin yung sinabi ni Bugoy? Sige, ilan? Humanap ka ngayon ng ibang influencer na influential enough para kontrahin yung sinabi ni Bugoy at hamunin siya ng debate. Kung papalag siya. Kung lalaki ka talaga, panindigan mo yan, Bugoy. Kung lalaki ka talaga, panindigan mo yung sinabi mo. Hinahamon kita ng debate, Bugoy. Ge, itag nyo ngayon dito si Bugoy. Hinahamon kita ng debate. Pag hindi ka nagsalita, maniwala ka sa akin, inaasa rin talaga kita malitang titi. Yang mga pinagsasabi mo sa internet na ikaw mismo alam mong nakakasira ng utak ng kapwa-tao, panindigan mo ngayon yan. Hinahamon kita, Bugoy. Itag nyo ngayon dito si Bugoy na koy-koy. Hinahamon kita ng debate, Bugoy. Alam mo, this stupidity should stop. Sasabihin mo walang sinabi ang Diyos na huwag magparami ng asawa? Tangina, kaululan. Sumasaksi ka sa hindi katotohanan, Bugoy. Sumasaksi ka sa hindi katotohanan. Okay, go. Next Sabi question. tuloy ni Jonathan Malonzo Viola, can't wait, Chichester versus Bugoy face off. Sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka makakalatay kahit isang beses sa debate natin, Bugoy. Sisiguraduhin ko sa'yo yan. Paninindigan ko sa'yo na lahat ng mga sinabi mo tungkol dun sa 3 na binanggit ko, lahat yun mali. At lahat yun nakakasira ng kapwa-tao. Sige, next question. Eto. Bugoy na koy-koy, minamention na nila. Palag, debate na. Sabi nila. Bugoy, panindigan mo lahat ng sinabi mo, pumalag ka ngayon. Pumalag ka. Influencer ka, di ba? Malakas ka man influensya ng kapwa-tao, di ba? Panindigan mo ngayon yung mga pinagsasabi mo. Sige, next question. Nahanap ako ng question, pero lahat sila minamention kasi si Bugoy na koy-koy. Ayan. Alam mo, ulitin ko, Pilipinas. Mamili ka ng pakikinggan mo. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga landas ng kamatayan. Sige. Ayan. Next question. Ito, mababa yung tanong ni Nins Galario. Iglihan nyo lang yung tanong na susunod Idol, paano ko ibabalanse ang pananaw na magulang ko sa sarili kong pananaw gaya po ng pagiging risk taker ko sa pagninegosyo ko? Natatakot kasi sila na mag-fail ako. Nakikita rin nila ako minsan na nag-fail sa negosyo. Gusto ko kasi hindi sumuko at mag-settle na lang sa kung ano ako ngayon. Gusto ko maging successful sa negosyo. Sa huli kaya di ako susuko hanggat maabot ko yun. Magsimula ka muna sa barya-barya. Alam mo, masarap lang pakinggan yung success eh. Hanggang makatikim ka ng sapak sa mukha galing sa merkado.
Ang merkado, masakit manapak. Walang pakialam ang merkado. Walang pakialam kung ano kalagayan mo, kung may cancer ka ba, o ganito, o ganyan, o wala kang magulang. Walang pakialam ang merkado dyan. Ang pakialam ng merkado, simple, kung papatok ba yung serbisyo o yung produkto mo. Yun ang pakialam ng merkado. Ngayon, magsimula ka muna sa barya-barya, tikman mo muna kung ano lasa ng merkado. Pag nakita mong nagre-respond sa'yo ang merkado, tsaka ngayon dumami-dami ng kapiraso, unti-unti. Tapos every now and then, magkakaroon ka ng mga maliliit na mga problema kasi maliit lang naman yung puhunang inilabas mo. Versus yung malaki puhunan na inilabas mo, tapos delusional ka na akala mo papaldo dahil mas malaking pera nilabas mo. Hindi ganun. Take it one step at a time. Unti-unti. Tapos unti-unti natututo ka, unti-unti tumatalino ka, unti-unti tumataba utak mo, unti-unti nakakapili ka ng mga taong pinakikinggan mo. Tapos unti-unti napapansin mo sa sarili mo, umaalagwa ka na. Dahan-dahan, unti-unti. Dahan-dahan, unti-unti. Dapat ang targetin mo, stability. Maging stable muna yung hanap buhay mo. Di ko nga tinatawag na business tinatawag ko yan, hanap buhay. Hanap buhay. Bakit? Kasi you will not be delusional kapag ka tinawag mong hanap buhay. Pero ang problema kasi, pag tinawag mo sarili mong businessman, tangina, there's that level of delusion and toxic optimism dun sa salitang yun Tapos ngayon, pagka nadali ka ng delusion, nadali ka ng toxic optimism, nakakala mo lahat na lang ng gawin mo dahil dahil mataas ang emosyon mo, gagana. Hindi nadadaan sa emosyon yan. Kailangan tabaan mo utak mo dyan. Pag hindi nagre-respond sa'yo merkado, dapat matuto ka mag-adapt. Ay, tignan mo, katulad nun, di ba? Nakita nyo, nasampal ako ng merkado noong unang araw ko rito, di ba? Nagluto kami ng marami, tapos ano nangyari? Kinabukasan, puta, 3 beses sa isang araw kami nagsisiligang sa bahay. Mukhang tanga, di ba? Kaysa naman mapanisan, di kinain na lang namin sarili namin luto. Simple lang naman ang konsepto di ba? Nasa gapak ka na ng merkado, matuto ka mag-adjust. Ako mismo, nakita nyo kung paano ako sinampal ng merkado sa mukha noong unang araw nito di ba? Yun mismo ang sagot ko ron. Unti-unti, dahan-dahan. Unti-unti, dahan-dahan. Focus on stability muna. Siguraduhin mo na stable yung mga kliyente o yung mga customer mo, stable yung kinikita mo, stable yung isip mo, yung finances mo, at everything that comes in between. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Andre Joaquin del Rosario Ponce, Idol Chi, tanong ko lang, anong masasabi mo sa mga babaeng demanding sa maraming bagay pero wala naman silang may offer sa mga partner nila? Salamat, Idol. God bless from Saudi Arabia. Babae to, demanding? Babae yung demanding. Ulit nga, na meron kasing nag-up dito Ano daw masasabi ko kay Frank Mendoza? Frank Mendoza. Hindi ko masyadong naririnig si Frank Mendoza magsalita, hindi kasing ingay ni Bugoy si Frank Mendoza kasi, totoong negosyante yun Yung Manila, sa kanya yun diba? Pero hindi kasi siya kasing angas ni Bugoy na tangina nagsisipagsalita na talaga ng kaululan sa social media. Diba? Nakakasama sa kapwa-tao pinagsasabi nun Wala naman akong pakialam, wala naman akong dispute sa kay Bugoy personal Ang dispute ko sa kanya, nanggagaling doon sa ipinapangaral niya sa social media na nakakasira ng buhay ng kapwa-tao. Diba? Yun ang dispute ko sa kanya. Wala akong sama ng loob sa'yo personal. Hindi nga kita kilala Wala akong sama ng loob sa'yo personal. Pero yung sinasabi mo kasi sa kapwa-tao, alam ko kasi na ikakasama ng kapwa-tao yun pag pinaniwalaan nila Kaya kita binabanatan, Bugoy. Tungkol kay Frank Mendoza, wala naman ako narinig na pinagsasabi niya katulad ng pinagsasabi ni Bugoy Si Bugoy lang naman na mahilig sa ganun Frank Mendoza, purely focusing lang sa hanap buhay yung tao na yun Yun ang masasabi ko ron. Kahit magtropa pa sila, wala naman akong dispute kay Bugoy Ulitin ko, wala akong dispute sa kanya personal. Hindi kami magkakilala, wala siyang ginawa sa aking masama. Pero yung sinasabi niya kasi sa social media, nakakasama sa kapwa-tao. Kaya ako siya binabalugbugan sa sinabi niya lang sa social media, hindi sa personal. Sige, next question. Ayun yung tanong ka kanina. Ano daw masasabi mo sa mga babaeng demanding sa maraming bagay pero wala namang may offer sa mga partner nila? Eventually, may iiwan din yan. #future single mother yan. Mga ganyan, wala kayang i-offer. #future single mother yan pagka ganyan. Alam mo, simple lang naman ang konsepto mga babae, diba? Tabaan mo utak mo, galingan mo sa buhay. Kung ano gusto ng asawa mo, ibigay mo. Kung hindi naman makakasama, diba? Yeah. Tapos, magtrabaho ka rin para sa sarili mo. Diba? Work in yourself. Hindi naman ang ibig sabihin na magtrabaho, kailangan kumita ka ng pera kung sinusustentuhan ka ng asawa mo Pero ang ibig ko sabihin, tabaan mo utak mo, trabahuhin mo sarili mo trabahuhin mo. Kung kailangan mong kumita ng pera, edi kumita ka ng sarili mong pera. Kung kailangan mong maging maganda, ayusin mo sarili mo. Kahit pabapabango, ligo-ligo lang, pwede na Diba? Kahit konting pagupagupit nga lang sa bakla, pwede na Diba? Pag-ayos lang ng damit mo, pwede na Diba? Matuto kang magluto, diba? Matuto kang mag-alaga ng bata. Pero wala kang ibang kayang i-offer bukod sa pepe mo lang. Tangina mo, pagdating ng panahon, iiwan ka rin yan pag maluwag na pepe mo.
Simple lang naman ang konsepto eh. Tignan mo, kung ano kaya mong i-offer, sa mas madalas sa pagkakataon, tinutumbasan lang. Pag pepe lang ang kaya mong i-offer, yun lang din ang hinihingi sa'yo, yun lang din ang hinahanap sa'yo. Eh wala kang ibang kaya i-offer eh. Tignan mo, hindi ka papamilyahan yan. Pepe mo lang kukunin sa'yo. Ganun kasimple. Next question. Ayan, tanong na hindi ko maintindihan yung pangalan. Mag-iingat din kayo sa mga red pillar coach kuno. Pero puro babae ang laman ng content kasi ang tunay na high value of alpha male nakafocus sa goal, grind, and purpose nila. Hindi ko nga alam kung saan ang galing yung putang inang red pill na yan. Para sa Amerika yata galing yan eh. Alam mo, Pilipinas, mag-iingat ka sa mga kaululang nagagaling sa Amerika. Masyadong maraming kaululan na nanggagaling sa iba't ibang mga bansang isinasaksak nila dito sa Pilipinas, tapos nakakasama sa kapwa-tao sa Pilipinas mismo. Masyadong maraming ideolohiyang galing sa iba't ibang mga bansa. Alam mo, Pilipinas, maayos tayo eh. Maayos tayo. Isipin mo yung konsepto na may mga sarili na nga tayong sakit ng ulo natin dito sa Pilipinas, katulad ng mga magulang na ginagawa insurance yung mga anak nila eh. Diba? Meron na tayong sarili nating mga kaululan dito sa Pilipinas eh, na galing din mismo sa atin eh. Dadagdagan mo pa ng mga kaululan na galing sa iba't ibang mga bansa. Ano ba naman? Sige, next question. Tanong naman po ni VJ Apolacay Gumapak. Brother, tanong lang po, paano pangaralan ng mga Good evening. narcissist, mga babaeng narcissist, paano sila i-handle? Maganda tong tanong nung isa oh. Ito yung isa sa mga fake account na fina-follow ko eh. That's right. Kasi alam kong nakasuporta rin sa akin itong isa na to eh. Paano daw maging good para? Tamo, hindi ko binabanatan tong isa na to. Ang binabanatan ko lang dati yung Chichester 2.0 kasi nanghihingi ng Gcash yun gamit yung mukha ko at saka yung pangalan ko eh. Pero itong isa na to, okay sa akin ito eh. Wala namang masama na gumawa ka ng fake account ko eh. Basta wag ka naman loloko ng kapwa-tao. Yun lang ang request ko sa inyo. Kung kumita man kayo gamit yung mukha ko, walang problema ron. Kung kumita kayo gamit yung bunganga ko, walang problema ron. Kasi at the end of the day, ako pa rin naman yung pinapasikat mo. Wag ka lang manloloko ng kapwa-tao. Ngayon ang tanong niya, paano daw maging, hawakan mo nga sandali yung tanong na yan. Yung tanong na yung tanong na bago, hawakan mo yan. Paano daw maging good follower? Sa akin, hindi masyadong komplikado. Kung halimbawa, ikaw yung leader, ano ba palagay mo yung gustong gawin para sa'yo? Yun na mismo good follower. Ano gusto mong gawin para sa'yo? Kung ikaw yung leader, diba? Halimbawa, ikaw yung leader, ano ba palagay mo ang gustong gawin mo? Ano ba palagay mo yung gustong gawin ng lahat ng mga nasa ilalim mo para sa'yo? Yun. Hindi masyadong komplikado. Hindi talaga komplikado. Isipin mo lang na kung halimbawa ikaw yung leader, anong gusto mong gawin para sa'yo? Yun ngayon ang gawin mo. Magaling na follower ka na nun. Tapos ito pinakamasarap na parte. Pag nagagawa mo ng maayos, yung magiging magaling na follower ka, susunod nun, pag ikaw na yung magiging leader, ang dali-dali sa'yo ng transition from being a good follower to being a good leader. Bakit? Kasi ipapasa mo na lang kung ano yung ginawa mo nung ikaw yung nasa ilalim. Parang katulad sa akin, alam mong good follower ako eh. Alam mo yun eh. Bakit? Kasi alam mo rin good leader ako ngayon eh. Etong ginagawa ko ngayon, eto technically good following ito eh. Paano good following? Tignan mo ginagawa ko, naghahanap buhay ako sa kalsada. Ako mismo sinusunod ko yung sarili kong pangaral. Tamo? Ako mismo sinusunod ko yung sarili kong mga pinagsasabi. Hindi yung mga katulad ng mga kaululan nila sa social media na tangina, let your partner cheat in peace yan. Good evening, brother. Nakalive ako ngayon. Kaway muna kayo. Yan. Kaway muna. Wala na, kakaubos lang, brother. Alas 10. Okay lang, bukas na damihan ko ng piraso para sa inyo. Damihan ko ng piraso para sa inyo. Okay lang naman yun, brother. Di bale kahit gaano pa kalayo, alang-alang na magawan ko ng kinabukasan ng Pilipinas. Tampay muna kayo rito habang naka-live ako. Brother, pengi pa nga akong isa pa nun. Yeah, next question. Ayun. So, ito na nga yung tanong niya, ni VJ Apolacay Gumapak. Yung Teka, bugbugan ko muna to. Pilipinas, ingatan ninyo ang sarili ninyo dun sa mga tao, puro turo lang, pero hindi maipakita kung paano ba ginagawa yung mga pinagtuturo nila. Na kapag sa kanila mo na pinagagawa, tangin, hindi na nila kaya. Alam mo, may mga nakilala akong ganyan in the past, ha? Magaling daw ko nung sales coach. Magaling na ko nung sales coach. Ayun, tangin, siya yung pinagbebenta, wala mong bumibili. Totoo yan. Siya yung pinagbebenta, wala bumibili. So ano ibig sabihin, yung mga pinagtuturo niya, hindi niya pa nasusubukan kung effective ba o hindi. Hindi niya nasusubukan kung effective ba o hindi. Kailangan mo i-check yung efficacy nung mismong itinuturo ng mga taong nagtuturo. Bago mo sundin o bago ka magbayad dun. Tignan mo, katulad nun, pinagsasabi ni Bugoy sa internet, yung ganyang mga bagay ba yung bibilin mo, Pilipinas? Ganyang mga bagay yung bibilihin mo. Na yung mga business coach, mga wala naman ay yung mga business teacher,
business professor, wala naman daw ikang business. Ha? Talaga ba? Baka hindi mo pa yata nakita mga kalibre ng mga professor sa business school. Yung mga business school, may mga business sila, yung mismo eskwelahan nga business yan eh. Diba? Gets mo? Yung private school, business yan. Ano ka ba? May-ari niyan. Yung may-ari niya, negosyante, ano ka ba? Ano ba? Tangina naman. Napakahina mo naman, bugoy. Sige, next question. Ito na nga yung tatanong ni VJ. Paano daw po pangaralan ang... Hindi, teka lang. Ano ba? Dilo ko. Kaya ka na VJ Gantay ka. Huwag ka kasing BJ ng BJ. Diba yan sir? Sorry. Tama, Bogoy, kaya ko rin yung ginagawa mo. Kaya ko rin yun. Hindi ko lang ginagawa kasi alam kong hindi mabuti sa kapwa-tao. Sige, next question. Ayan. Brother, tanong lang, paano pangaralan ng narcissist, mga babaeng narcissist, paano sila i-handle? Diretso, hindi ko bibigay yung atensyon ko sa mga ganyan. Babaeng narcissist, ang gusto lang niya, sarili lang yan. Kung puro sarili lang niya importante sa kanya, sarili lang niya importante sa kanya, tangina, immature na babae yan. Sobrang immature na babae niya, masakit sa ulo yan. Huwag kang pipili ng ganyang klase ng babae Pilipinas. Pipili ka narcissist, tapos gusto mong papapangaralan mo. Ano feeling mo? Kaya mong baguhin yan? Kung yung magulang nga yan, hindi kinayang baguhin yung tao na yan eh. Experience lang makakapagpabago dyan pag napapansin niyang wala ng taong gusto samahan siya sa buhay. Pag napapansin niya na rin na pagka-bitter na siya, na sinisisi niya na lahat ng mga lalaki sa mundo, na mga lalaki daw, ganto, bla bla, etc., bla bla, etc. Paano? Hindi niya napapansin siya na may diferensya. Kaya yung mga na-attract niya ng mga lalaki, mga di-diferensya rin. O kung hindi man, makachamba man siya ng high value na lalaki, tangina, ayaw naman sa kanya. Bakit? Tangina naman, narcissist yan eh. Ikaw na nga mismo nag-branding sa kanya ng narcissist. The fact na binabrandingan mo yung babae na narcissist, all the more na hindi mo dapat pangaralan pa yan, pagtiyagaan pa yan. Pabayaan mo siya sa sarili niya. Madapa siya sa sarili niya. Karamihan sa mga narcissist, sarili lang nila pinakikinggan nila eh. Mismo si Solomon na may sabi, maigi pa yung isang mangmang kaysa sa isang taong pantas sa sarili. Technically, kapantas sa sarili yan eh. Self-righteousness yan eh. Pakiramdam mo, ikaw ang tama, hindi ka nagkakamali, at wala nang ibang tama kundi ikaw lang mag-isa. Pagka ganong klase ng babae pipili mo, okay lang, sakit lang ulo mo dyan. Pabayaan mo na muna sa buhay yan, matututo rin yan eventually. Paglipas sa mga 10 taon, pagka lubog na yung pepe niya, kapag bulok na yung yung utong niya, o baka sakaling magbago pananaw niya at baka mag-mature yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Eliavan P. Pogs. Bukas, babalik ako rito bukas. Araw-araw ako rito, Lunes hanggang Linggo. Maliban na lang kapag okay lang yan, relax lang kayo, kami nang bahala dyan. Huwag mo nawakan yan. Bukas ako. Dadami ako bukas para sa inyo. Ingat ha, dahan-dahan. Huwag mo na puputok sa loob ha. At saka mag-helmet kayo, baka madali kayo. Sige, ingat. Okay, go, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Eliavan P. Pogs. Idol, ano po masasabi mo sa mga influencer? Ano mo? Ha? Driver mo. Screwdriver? Subscriber, okay. Screwdriver. Sige, go. Question, go. Ayan. Idol, ano daw po masasabi mo sa mga influencer na nagpo-promote ng online sugal? Bakit? Alam mo, naiintindihan ko naman. Takina, kaya tingnan mo. Kaya nga pinagtsatsagaan ko magtinda sa kalsada eh, di ba? Para ipakita sa inyo na kung nagigipit ka, pwede ka naman magtinda eh. Bukin ang ina mo, influencer ka eh. Diba? Influencer ka. Ano ba ibig sabihin nun? Merong madaming possibility para kumita ka. Katamaran mo na lang yan, kaya ka nagpo-promote ng sugal. Gusto mo instant na pera eh. Ba't hindi ka na lang din mag-promote ng shabu? Kinang hindot ka. Nahiya ka pa eh. Ito si Lodi. Okay, ganito. Umusog ka rito para makita ka sa live ko. Lodi! Ayos. Lagi po inabang ang bus. Salamat, brother. Teka, naka-live ako. Diyan ka muna, relax lang muna. Ha? Wala na tayo, ubus na. Pero tumambay ka muna rito. Dito ka muna. Rapid tool po in action pa yung ano mo. Okay, next question. Ayaw po promote ng sugal. Ang daming tanga na mga influencer. Sige brother, dahan-dahan ha. Ito, tuloy na to. Taka na, nakakapat na paalam na tayo. Kita-kits bukas. Thank you. Diba? Influencer. Maraming iba't ibang paraan para kumita ka ng pera. Tangina, magbenta ka lang ng sombrero eh. Influencer ka, magbenta ka lang ng sombrero, may tubo ka na. Pero gusto mo kasi instant. Liga. Kaway ka muna sa live, dali. Yeah. Sir, medyo nakainin. Oo nga, followers kita eh. Oo. Laboy. Oo po, sir.
Pen tissue nga, Gil. Punasan natin yung salamin niya. Ay, yung ano. Lagi Ayaw po ka na. naka-update sa live niya, sir, eh. Ayun, ayos. Mukhang nakasarap ka ngayon, ha? Oo, sir. O, ingat ha. Huwag na po. Nakachinelas ka na. Salamat po, sir. Ano ba, Alfonso? Oh. Naamoy ko yung Alfonso, eh. Thank you po, sir. Salamat, brother. Ingat kayo. Dahan-dahan, ha? Picture dito. Sa cage. Sige, walang problema. Thank you po. Sige. Thank you, sir. Thank you, brother. Oh, as I was saying, maraming iba't ibang paraan para kumita ng pera sa mga influencer. Ang daming iba't ibang paraan, hindi mo kailangan mag-promote ng sugal. Ito lang kasi problema mo eh. Okay, sige, gusto mo ng instant na pera, ba't hindi ka makipag-usap sa mga negosyo tapos i-promote mo yung mga maayos na hanap buhay? Ang dali naman nun eh. Paanong madali? Humanap ka ng kahit anong negosyo na lapat sa brand mo. Kausapin mo sila. Lagi at laging may oo dyan, kahit 10,000 lang, kahit 20,000 lang. Ano gagawin mo sa sobrang daming pera? Ipanlulunod mo sa sarili mo, tapos ipagyayabang mo ng social media. Kunyari, sobrang yaman mo, trilyon-trilyonaryo ka. Eh, tignan mo, may-ari nga ng San Miguel, yun ang totoong mga bilyonaryo. Tignan mo, hindi nagyayabang ng kaperahan nila. Kayo lang, takin naman, chichip niyo. Ang chichip ninyo. Thank you, brother, ingat. Ang chichip ninyo. Puta, gusto niya na sobrang daming pera para ipagyabang sa social media? Tangina naman, di ba? Gaano ka ka-cheap? Gaano ka ka-cheap? Kung totoo sobrang dami mong pera, gago ka, tinatago yan. Tignan mo, nakakita ka ba ng bilyonaryo pinaghaharandyadatan yung pera niya? Nakakita ka kahit isang bilyonaryo? Kahit isang bilyonaryo na crate, totoo legit na crate ang pera ng mga bilyonaryo? Nakakita ka bang kahit isa sa kanila ginaganong-ganon sa social media yung pera nila? Ginaganong-ganon pa na parang telepono kunyari? Tangina naman! Kachipan ninyo po kinang ina nyo. Napaka-cheap ninyo. O kaya, galit na galit ka ngayon sa akin. Bla bla, kung hindi mo trip yun, bla bla, manahimik ka na lang. Eh putang ina mo, kung ikaw nga bla bla nagsasalita ka sa social media, all the more na may karapatan ako magsalita. Bakit? Kasi yung pagsasalita ko sa ikatitino ng kapwa-tao, hindi sa ikasusunog sa sugal, gago. Sige, next question. Ayan. Tanong ni Baka Ron. mo na to, baka mahulog. Intense tayo eh. Nakadalawang obra na kasi. Sige. Ayan. Tanong ni Randall Dollar, anong ibig sabihin ng pagiging tunay at totoong lalaki? Pagiging responsable. Let's just put it that way. Wala kasi akong pakialam dun sa fraternity ninyo na Alpha, Sigma, Kappa, Rho. Wala akong pakialam dun eh. Ang pakialam ko, gusto ko maging responsable, maging ordinaryong taong bayan na kinikilala at kinirerespeto ng mga kapwa ko lalaki. May paninindigan na naniniwala ako sa mga bagay na pinaniniwalaan ko until proven otherwise, and then I will believe you. Kaya nga yung hamon ko kay Bugoy, ulitin ninyo, brother, good evening. Wala na, kakaubos lang. Kakaubos lang. Pero okay lang, meron pa naman bukas. Pero pwede kayong tumambay, naka-live ako ngayon. Tabi muna kayo, tabi muna. Tabi. Sige, go, next question. Ayan. Naghanap tuloy ako. Idol, tips paano tumagal sa LDR? Thanks po. Communication is key. Malinis. You have to over-communicate. Over-communication. Bakit? Kasi communication lang ang nagbabind sa inyo bukod sa emotion. Wala kayo physical touch dahil LDR kayo eh. Hindi ko nga sinasuggest yung LDR eh. Masyadong masakit sa ulo yan. Isipin mo yung konsepto na kung nasaan ka mang parte ng mundo at kung nasaan man siyang parte ng mundo, madali niyong palitan ng isa't isa dahil wala kayo physically sa isa't isa. Wala kayong physical communication eh. Diba? So you have to over-communicate everything that is happening within your day, throughout your day, after your day, and before your day begins. Yun ang sagot ko ron. Over-communication is key para manatili yung pag-ibig sa inyong dalawa. Tanong naman po ito. Ilang minuto na ba? Magwa 1 hour na. Ilang minuto? 54. 54? Okay, sige. Saktoin natin mga dalawang tanong bago. Ayan. Idol, paano kung napapaligiran ka ng mga taong ayaw nila maangatan? Sila, worst is bad wishers pa sila? Well, actually, okay na pala, good shit, na nare-realize mo na nakapaligid sa'yo yung mga tao na yun. Ngayon, alam mo nang nakapaligid sa'yo yung mga tao na yun, makakatakas ka ngayon sa kanila. Kasi ganito eh, okay, sige, bad wishers, blah blah, etc., negative blah blah, etc. Diba? Nahata ka pa baba.
Bakit kailangan mo pa kasing ibigay yung attention mo sa mga taong alam mo namang hindi deserving ng attention mo? Kung mo ibigay sa kanila yung attention mo, ganun kasimple. Kahit nasa loob pa ng bahay mo yan, hindi masyadong importante. Pwede kang makaramdam. Tao tayo eh. Pero it's your choice kung dadamdamin mo o hindi. Kung nasa loob ng bahay mo, wala kang choice ngayon kundi iwasan. Hindi mo papansinin yung mga kanegatibuhan na sinasabi nila, i-acknowledge mo lang. Hindi mo dadamdamin. Wala kang option para umalis eh. Doon ka nakatira eh. Diba? Pero ang simpleng konsepto, kailangan mo ba talagang mayat-mayat? Ang ina lahat na lang dinaramdam mo? Baka pwede namang pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi naman mauubos yan sa mundo eh. Kahit gaano ka pa, kahit gaano pumunta ka pa sa North Pole, may mga tao rin doon. Hanggat may tao, hindi mauubos yung kanegatibuhan. The only way para makakombat mo yan, you have to make sure na ikaw mismo sa sarili mo, nararamdaman mo lang pero hindi mo dinadamdam. Yun ang sagot ko ron. Last question. Eto, galing kay Archie Bagumbayan. Hindi ka ba natatakot kay Bugoy na Kuy-Kuy at handa ka ba siyang labanan talaga? Ano nakakatakot sa kanya yung mga tattoo niya sa ulo? Yung ba nakakatakot yung dami ng babae? Yung mga barel-barel? Yung mga bomba-bomba, granada-granada, mga hitman-hitman niya? Ano nakakatakot? Ang hamon ko debate, hindi suntukan, hindi barilan. Ang hamon ko debate. So Bugoy, panindigan mo ngayon yung mga pinagsasabi mo sa social media. Kung talagang lalaki ka, hinahamon kita sa isang bagi noong debate. Lalaki. Sige. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Galingan mo sa buhay at mag-iingat ka sa mga pakikinggan mo. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. Magandang gabi sa inyong lahat, Pilipinas. Mahal na mahal kita.